Okay, nakabili na ako ng aking pang surprise. At sana lang abutan ko yung mismong isusurprise natin dun sa bahay. Dahan-dahan lang ang cake natin, baka bumangking din. Malapit na tayo. Challenging ang pagbibit-bit ko nito. Baka nandito naman yata. Baka hindi pa umaalis. Uy, wag ka maingay. Nahihirapan ako. Ayos ba dito? Hello, tao po. Andito ka pala. (8:41) ng umaga. Nandito na tayo sa may DJI Service Center para mapatingnan natin at bakit lagi siya nagdi-disconnect. Bukas na kaya? Alas 9 pa yung bukas. Hindi maghihintay pa tayo ng ilang minuto rito. Wala na rin akong pangamba sa top box ko. Sana okay yung welding hanggang matapos yung ating Cordillera Level 2. Sakto alas 9 na ng umaga at may tao na naman sa loob. Iniintay ko lang kasi magbukas ng ilaw. Pero okay na. Good morning po. Iano ko yung yung drone ko. Palagi siya nagdi-disconnect sa remote. So tinetesting na ni sir yung mismong drone. Kasi talagang nagdi-disconnect siya, nag-disconnect na naman. Ganun din yung ginagawa ko, nagre-relink pair ako eh. Ayun, nag-disconnect na naman. Tapos walang signal sa remote. Ayun. Under warranty pa naman eh. Mukhang matatagalan na naman magagawa Pero kwento ko sa inyo kung anong ginawa. So pinakita ko sa inyo kanina na tinitingnan nung mismong technician yung drone at saka yung remote. Na halos katabi na mismo nung remote yung drone. Yung signal halos naka-very weak. Talagang sa pula. Yung talagang mismong signal ng remote mismo sa drone. Hiningan lang ako ng incident report kung anong mga kailangan dun sa pipila-pan na form. Sinend ko siya via Viber. And kinuha na rin mismo yung drone, yung remote, yung battery para dadalhin daw yata sa Hong Kong. Siguro, kung kailan dumating yung drone, doon natin itutuloy yung mismong Cordillera Level 2. Parang sa gano'n, mas maganda yung mapapanood nyo sa amin pagka nag-Cordillera naman kami ngayon ng Level 2. So sana mas mapaaga yung pag-ayos ng mismong drone. So ngayon ay, anong oras na ba? 9:40. So dadiretso na tayo sa isang lakad natin. Ito ay surprise na lakad. Ayan, maraming salamat muna dito sa DJI Service Center. And hopefully sana pagka nagawa na at nakuha ulit natin, wala na siyang problema. Dahil yun yung time na nagle-level 2 na tayo ng Cordillera. At gusto ko muna kasing tapusin talaga lahat ng preparation na to para sa Cordillera. Nang sa ganun, ay ready na tayo lumarga pagka-register natin sa mismong registration ng Cordillera Level 2. Time check, 2:43 PM. At dumaan ako kanina doon sa warehouse mismo ng Shipa at kinuha ko yung gulong nila sa dik. At magkikita rin naman kasi kami ngayong araw. Pero bago tayo dumaretso sa mismong isusurprise natin, meron lang tayo munang bibilhin. Okay, nakabili na ako ng aking pang surprise. At sana lang abutan ko yung mismong isusurprise natin doon sa bahay. Teka lang, parang mahihirapan ako magdala. Ang dami kong dala. Gulong nila sa dik kaka cake. Dahan-dahan lang tayo. Lord, wala naman sanang maging banking na cake to. Dahan lang tayo, dahan. Challenge to. Kung paano natin dadalhin tong cake nang hindi masisira. Kaya yan. Malapit lang naman mula dito sa Robinson. Dahan-dahan lang ang cake natin. Baka bumangking din. Malapit na tayo. Mukhang familiar ba ang lugar na dinadaanan ko kung kanina tayo pupunta? At birthday niya. Halos magkasunuran lang din naman kasi birthday namin eh. Challenging ang pagbibit-bit ko nito. Baka nandito naman yata. Baka hindi pa umaalis. Uy, wag ka maingay. Ako ba idadaan? Nahihirapan ako. Ayos ba dito? Tingnan nga natin. Nandito si Warang eh. Ay, alam niyo na kung kanino. Hello, tao po. Andito ka pala. Happy birthday sa iyong beloved husband. Na-traffic pa, sobrang traffic po dun sa may Robinson. Yan box mo na to Happy birthday! Ano na punta sa'yo to? Inabot sa akin ng rider. Sabi ko ako na magdi-deliver. Kasi di. Kailangan mo ng pasos. Kasi pag wala, tatanggalin ko na eh. Sabi ko, hindi na siya sasama sa Cordillera eh. Dala ko na rin yung mga mo, gulong mo. Girls, sa likod na. Okay.
At tayo pupunta ng Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya tayo? Oo, tara, diretso na. Tara na. 5:24. Ilang oras ba biyahe mula dito hanggang Nueva Vizcaya? 6 hours. 6 hours? Pag motor, less than 5 yun. Pag motor, less than 5. Takbuhang HL. O, takbo ang HL, ilan? Kulang-kulang 4 na oras. 4 na oras. So what's the point in all of this? Si Yo, my man! So Luisa ka dyan ah. Yo, my man! O, ano, nakita na tayo. Nakita na tayo sa Uy, let's dig! Ay, magmumotor ba tayo ng Nueva Vizcaya? Oo. Say Spike. Sige. Gina natin yan. Sige, pumunta kami dun eh, after Cordillera namin. Oh, sige. Jealous. Thank you po. Ay, hello po. Hello po. Pre, 229 per head. Oh. Dalawa ulo mo. Uy, nakarating din ako dito. Opo, tita, kain lang po ah. Ano? Kain lang bro, kain lang kayo. Sige, salamat. President Pasig Pokmaro ah. Ayun pala, kasama. Pokmaro. Pokmaro. First round. First round pa lang yan. Una pa lang. Bawal ka magbalik. Bawal na. May dala ka ba? Bawal pag alam nila. Pero pag hindi, wala makakalam. Happy birthday to you. Para hindi yung makain. Para hindi ano ni John Pax. May uwi. Second round. Tapos ka na, bro? May halo-halo pa, oh. May halo-halo pa doon. Umpisa ka pa lang? Umpisa pa lang. Warm up pa lang yun. Warm up pa lang. Oo, warm up pa lang yun. Alam mo, bro, may naka-ready na talaga tong ano doon. May naka-ready na talaga ng pambalot. Ah, katabi ko lang ba? Oh, uy, may tumatawag sa amin, oh. Nakakotse. Ano oras yan? Baka mamaya, isa lang yan. Una na kayo kumain. Huli ka na, antayin ka namin. Kasi nga namin. Andito yung may-ari. Ito, oh. Boss Jello. Ito yung may-ari. Antayin ka namin. Jordan. Si Jordan. Happy birthday, bro. 6 months akong walang camera. Hindi ako sanay na bro. Outfit check nga. Ay! Atos na. Bro, nakakahiya naman sumakay sa sasakyan mo, ah. Ay, wala nga mo. Terno pa, red na red. Kaya lang, nahihiya ako sa sapatos kong sumampay. Iba talaga si Master. Dalawa na yung sakyan ko. Gusto mong bigyan kita ng isa? Bibigyan mo ako isa? Oo. O, sige. Ayun. Kala ko tunay. Yung pala laruan ng Yan malang yung pangalawa kong sasakyan. Ah, yan ba? Malang niya ka. Bye-bye. Happy birthday. Thank you, bro. Nueva Vizcaya na lang. Kita-kits tayo. Sige. Kailangan mo na namin tapusin ang level 2 eh. May pabaon pa akong dala. May Sharon, oh, spaghetti tsaka cake. 9:30 ng umaga. At dito na rin ako tumuloy sa sobrang haba ng mga pinagkwentuhan namin syempre. At bonding moment namin na rin. Happy birthday ulit, Kuys, ha. Malilimutan ko ba naman birthday mo? Eh, ito yung araw na 3 years ago, personal tayong nagkakilala. At alam mo na, simula nung araw na sinuportahan kita, eh yun din yung araw na naging magkaibigan tayo. At hindi nga lang magkaibigan, actually hindi lang naman magkaibigan eh, mas higit pa doon. Kasi kuya, ang tingin ko sa'yo, kapatid. Wala naman akong kapatid, kaya karamihan ng mga nakakasalamuha ko, eh tinuturi ko talagang kapatid. Maraming salamat sa lahat ng payo, sa lahat ng mga pag-alalay, at syempre pag-share ng experience mo. Natututo ako sa experience mo. At syempre may bago tayong kaibigan, si Jello, si Yo, my man. Men, maraming salamat din, ha. At nakakwentuhan kita. Huwag kayong mag-alala at magkikita at magkakasama-sama naman kami pagdating ng Nueva Vizcaya. After ng level 2 Cordillera namin nila sa Dig, hindi syempre namin pwedeng palagpasin na dumaan at mag-stay man lang kahit ilang araw doon. Para magala at malibot rin naman natin yung Nueva Vizcaya. At ngayon, na-condition na rin naman si Beastie, good to go na talaga na mag-level 2 tayo. Pero ngayong araw, kailangan ko munang tapusin yung gagawin ko. Kaya balik muna tayo na Maynila para kunin at ihatid yung pangatlo nating alaga para sa ating kaibigan. At alam kong maaalagaan niya naman to. Ay siya, tayo lumarga na muna.
at nang matapos na itong mga preparasyon natin sa Cordillera. At gusto ko rin namang paabutin ng gabi nang makita ninyo kung gaano kalinaw yung ilaw na ipinalit ko para sa ating level 2. Paalam ka na ba sa kapatid mo? Babay na ikaw. Babay ka na sa kapatid mo. Babay na ikaw. Yan naman na ka Jomar yan ha. Sabi mo na, salamat. Tara, hatid na kita sa iyong magulang. Bili, sakay na ikaw. Babe naman yan no. Let's go. Nung oras na ba? Balik tayo na ang Sumulong Highway. Ito na tayo sa kung saan ako hinatid ni Paul noong pauwi na ang galing Vietnam. Dito ako nag-abang nun Chat ko lang. Sabihin ko, nandito na ako. At subdivision kasi to Malabas na ikaw. Higa rito, darating na yung magiging magulang mo. Tandahan. Baka mamaya ay tumalong ka Higa rito. Kapakabait ka doon Huwag ka masyadong makulit. Lakas-lakas mong kumain, mas mong kumain doon. Marami silang pakain sa'yo. Hintayin lang natin. Makabait ka Ano bro? Isesend ko na lang yung vaccine card. So sige, bye-bye. Alagaan mo bro. Ingat. Ito na naman ako. Ito na naman yung aking separation anxiety. Ay, mamimiss ko yung tatlong makukulit na yon. Halos lahat naman ng mga naging anak ng alaga ko na hinatid ko sa kanilang mga bagong magulang, namimiss ko naman lahat. Siyempre sa loob ng 3 buwan na nasa amin at inaalagaan namin. Tapos gustuhin man namin na alagaan pa sila, pero hindi naman maaari kasi maliit lang din naman yung bahay namin. Sapat lang din naman yung panggastos namin. So, ganun talaga. Kailangan talaga namin silang ihanap ng bagong mag-aalaga para mas maalagaan sila ng mabuti. At alam ko naman na yung mga pinagbigyan ko, na mga kaibigan ko, mga kakilala ko, maalagaan talaga sila ng maayos. Time check, 7:11. Ito, madilim na rito sa parting paakyat ng Pililya mismo. Ang gamit lang natin ngayon ay mismong stock headlight ni Beastie. Bilog na bilog yung buwan Testingin natin yung ilaw nating bago. Boom! Dilaw pa lang yan Ito yung floodlight o fog lamp. Itong ating ilaw. Parang ito yung low beam ng ilaw natin. Tapos may isa pa which is yung kulay white. Ito naman. And then yung pangmalakasan natin, teka lang, napakaliwanag. Tapos pwede mo pang pagsabayin yung white at saka yellow para mag-warm. Pero mas malakas siya pagsabay lawak ng sakop niya dito tsaka dito. Mas maganda pag dun sa mabitak, makikita natin kung gaano kalawak yung talagang sakop kasi dun sa mahabang rektahan ng mabitak kitang-kita natin dun. Low beam pa lang yan Ang maganda rito sa may kulay dilaw, halimbawa umaga sa bundok, mahamog masyado. So para maging visible tayo sa daan, ito yung gagamitin natin. Tsaka kapag yung malakas ang ulan, mas kita natin pag itong dilaw yung gamit natin. Teka lang, ipakita ko sa inyo yung pangmalakasan na high beam nito o yung spotlight. Patayin ko yung dalawa. Boom! Ito talaga nakakasilaw to sa kasalubong. Kaya kung may kasalubong, kailangan patayin mo. As much as possible, kung city driving, itong dilaw at saka itong puti na low beam or fog lamp yung gamitin lang natin. Pero kung halimbawa sa kabundukan, tayo lang yung nandun at wala naman tayong gaanong kasalubong, pwede naman natin gamitin tong ating pangmalakasan. Grabe lamig dito Iba yung lamig ngayon dito. Sigurado na mas malamig sa pupuntahan natin. Nueva Vizcaya, Kilaboy P, tapos yung mismong Cordillera. Kailangan talaga nating paghandaan yung lamig dun. Ang layo ng diferensya ng ilaw na to dun sa dati nating gamit na ilaw Sobrang liwanag, naninibago. Kitang-kita Kaya wala tayong kasalubong. Tingnan natin, pagsabay-sabay yung tatlo. Boom! Hanggang dun pati multo masisilaw dito pagka dumaan yung white lady. Si Bea Alonso, kitang-kita Grabe, liwanag nito. Sarap nito sa bundok. Ganito ilaw natin yung mga lubak, kitang-kita yan. May kasalubong. Ito, lubak Why? Ito na naman yung sira ditong daan. Sa mga susunod na vlog natin, ipapakita ko rin sa inyo yung mga binili ko para sa Cordillera natin
na riding gears bukod dito sa boots na gamit-gamit na natin ngayon. Kahit ito palang paglamp yung gamit natin eh, oh. Sulit na eh. Pag sa talagang lugar na madidilim, boom! Grabe liwanag talaga. Dito na tayo sa may pinakamadilim na parte na lagi kong dinadaanan. Dito natin makikita. O, patayin ko yung ilaw ha. Oh, ito yung headlight lang. Grabe dilim. Wala kang makita. Once na binuksan mo na yung bagong ilaw natin, boom! 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 Maliwanag ang buhay. Kitang-kita yun sa panabi eh. Ito yung ilaw na talagang magagamit mo kapag nasa kabundukan ka o kaya naman ay nag-e-endurance ka. Lalo na't kitang-kita pa yung panabi oh. Kung halimbawa man may hayop or kung tao man yung nasa panabi, kita mo kagad oh. Hindi yung katulad na bigla kang magugulat na susulpot na may tatawid pala. At least dito kitang-kita mo kagad oh. Oh, kahit sa cornering eh. Grabe liwanag oh. Ito, dito na tayo sa boundary ng Mabitak at saka ng Pililla. Yung meron nakalagay na I love Mabitak. Tuwing nadaan ako dito, yung sa pagpaligo ko, hindi ko talaga gaanong nakikita yon. Kasi nga hindi naman ganun kalakasan yung ilaw. Pero ngayon, tingnan natin ha, kung mababasa ba natin. Kitang-kita ba? Grabe lakas. Tapos pagkatapos ito yung talagang bangkingan na sobrang dilim dahil wala naman talagang kailaw-ilaw dito. Depende na lang kung meron kang kasabay na may malakas na ilaw. Diba, pag wala kang kasabay, ganito kadilim. Talagang matatakot ka eh. Pero pagka ganito na yung ilaw mo, aba, wala lang katakot-takot sa sarili yan. Hindi mo na matatakot yung sarili mo nito dahil kitang-kita mo na yung bawat paligid oh. Ito yung nakakatakot talaga. Lalo kung hindi bilog yung buwan, hindi maliwanag. Ala ko, kakabahan kapag dumaan ka dito. Pag tuyo, boom, boom, sabayan mo pa ang pinakamalakas natin. Boom! Napakaliwanag. Sigurado itong nasa harapan natin, sa side mirror, nagre-reflect yung ilaw natin dyan. Dito na tayo sa wakas sa baba. 4 lanes yung kalsada, and abot pa rin hanggang sa magkabilang dulo ng kaliwat kanan yung ilaw oh. Ay! Woo! Tapos tingin ko nga lang si Beastie yung takbuhan niya. Ang ganda ng takbuhan niya ngayon eh. Simula nung napalta ng bola eh. Tsaka ng belt. Boom! Liwanag ba? Lamig! Wala, hanggang doon na lang yung talagang takbuhan ni Beastie ngayon. Hindi na umaabot ng 90. Pero mababawian ako nila sa rektahan. So paano, hanggang dito na lang ulit itong vlog natin sa maintenance ni Beastie at yung preparation natin sa Cordillera Level 2. So paano, kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog. At meron tayong pupuntahan sa Lemery, Batangas na isang event ng isang grupo. Siguro kilala nyo na yung tinutukoy ko. So ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa!